I would like to greet you a very cool evening. Our topic is about give thanks in all things. Your New Year's resolution that lasts. So our text is 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yes, this is our topic, ha? Yeah. To give thanks in all things, your New Year's resolutions that last. As we approach on the edge of another new year with firecrackers pooping, plans being written, and hopes soaring high, how many of us have already wrote down resolution that will be forgotten by February? Maybe in the mid month of this January, maybe you already forgotten that. One is lose weight, very familiar. Save money, be kinder. Good goals, but what if God has a resolution for you that simpler, more powerful, and lasts all year long? Today, we'll see from 1 Thessalonians 5:18 that this resolution is thankfulness in all things. And we'll ground it in truth of where we stand in God's program today according to Mid-Acts method. This is our first point, ha? Mga kapatid, simula po ng maunawaan ko ang pamamaraan kung paano ko iintindihin, kung paano ko babasahin ang Biblia, ang salita ng Diyos. Minahal ko na po ito ng buong puso. Marami po akong pinagdaanan. Dinoktrina na po ako sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay tubong Katoliko, pinanganak po akong Katoliko. At ako po ay naging born again Christians in 1992. Pagkatapos nito lang pong 2016, naunawaan ko kung paano ko babasahin, kung paano ko ihahandle, kung paano ko iintindihin ang salita ng Diyos by rightly dividing method. Ay naunawaan ko po ng lubos at minahal ko na po ito ng lubos at hindi ko na po ito aalisin pa sa aking puso at sa aking isipan. So, magpatuloy po tayo sa ating topic. Ano po? Ito po yung ating first points where we are in God's plan. Before we discuss the verse, let's remember the Mid-Acts perspective. Ito na po yung sinasabi ko. Pero tatalakayin ko po ito, pero hindi ngayon, ibang topic. Atin pong itatopic yung uulitin ko yung dispensation kasi naitopic ko na ito noon eh. Pero gusto ko maunawaan nyo mabuti yung dispensation, yung Mid-Acts, yung rightly dividing, at saka po yung Pauline or sound doctrine. Alam niyo po, itong mga topic na ito po yung magpapalinaw sa ating kaisipan kung paano natin maintindihan, kung paano natin babasahin ang ating Biblia, ang salita ng Diyos. At kapag ito po yung naunawaan ninyo mga kapatid, dito maintindihan nyo at kung ano yung aking iniisip, gano'n na rin yung inyong iisipin. Sapagkat dati hindi ko ito pinansin pero talagang napaka-importante po nito. Ano po? Sige, ituloy natin. Tulad ng sinabi ko kanina, before we discuss the verse, itong ating text, let's remember the Mid-Acts perspective
Paul's ministry mark of a success in transforming God's plans. Kaya pala ganito ako kasi dito sa aking pinanghahawakan ko na na wisdom. Alam nyo, mga kapatid, hindi po tayo maililigtas ng kahit anumang denomination. Hindi tayo maililigtas ng religion. Kahit anong religion, hindi makakapagligtas sa atin. Ang makakapagligtas lang sa atin ay yung salita ng Diyos na inireveal, ang salita ng ating Panginoong Jesucristo na inireveal niya sa ating Apostol Pablo. Ito na po yung sound doctrine, at ang isa doon susi ay yung kanyang sinasabi doon at ipinaliwanag ng ating Apostol Pablo na kaya namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ay dahil sa katubusan ng ating kasalanan. Yan po. Hindi po tayo maliligtas sa pilitin nating gumawa ng mabuti, sumunod sa batas. Hindi po tayo maliligtas doon. Tayo po'y maliligtas lamang doon sa kung ano ay pinahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Apostol Pablo, at yun, tulad ng sinabi ko kanina, siya ay namatay sa krus para tayo ay kanyang iligtas, para mawala ang ating kasalanan. Before Acts 9, God was working primarily through Israel to fulfill His covenants. Yan po ang pagkakaiba, yan ang distinction. But at Paul's conversion, pakinggan niyo mabuti ha, but at Paul's conversion, God revealed the mystery, the church made up of both Jews and Gentiles, united as one body in Christ. Matatagpuan po natin, we will found it in Ephesians chapter 3, verse 1 to 6. This is important for our text because 1 Thessalonians was written to a church of mostly Gentiles. We will found it on 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, who had no prior history with God's Old Testament law. Paul isn't telling them to give thanks as Jews under the law. No, hindi po. He's telling them to give thanks as remember of the mystery church, the body of Christ, living under God's grace in this present age. Napakalinaw po. This thankfulness is not a duty tied to sacrifices or rituals. It is a response to the finished work of Christ and the gift of the Holy Spirit who indwell us right now. You must experience it po, mga kapatid. Kailangan nyo ma-experience ito na the Holy Spirit is indwelling in us, in our whole body. Nag-i-indwell po siya sa atin. Yan, nagpuputo ka na po. Second, the verse itself, give thanks in all circumstances. Yan po, basahin niyo po yan. Read all of this. Let's break down 1 Thessalonians 5:18. Give thanks. An active, intentional choice, not just a feeling when things go well. It's a verbal and heartfelt acknowledgement of God's goodness. In all circumstances, all, the good, the bad, the confusing, the painful, not for all circumstances, we don't thank God for tragedy, but in them, meaning we find reason to thank Him even when life is hard. For this is God's will for you and Christ Jesus. This is not just a suggestion. It is God's will for every believer in this age. It's how we walk in alignment with Him no matter what the new year brings.
Think about the new year ahead. You might face job changes, health scares, relationship struggles, or unexpected joys. In every one of these, you can thank God for His presence. Third, how this shapes your new year. Think about the new year ahead. You may face job changes. Oh no, sorry. Third, how this shapes your new year. First, start each day with thanks. Before you check your phone or make your do-to list, thank God for waking you up and for His grace in the day ahead. Thank Him in the storm. When something goes wrong, stop for a while and ask, what can I thank God for in this moment? Maybe it's being strong enough not to give up. Ito po. A friend who stands with you, or reminder that God is in control. Pasalamatan natin siya sa gitna ng bagyo. Kapag may nangyaring mali, huminto sandali at itanong, ano ang maaari kong ipagpasalamat sa Diyos sa sandaling ito? Marahil ito ay ang pagiging sapat na matatag para hindi sumuko. Isang kaibigang kasama mo o ang paalala na ang Diyos ang may control. Napakaganda po, ano po? Share your things. Tell others about the ways God has been good to you. This not only strengthens your own faith but encourages the body of Christ. Yun po ang pinakamaganda. In the Mid-Acts program, ito po yung ating itatopic na sinasabi ko sa susunod, kasama po itong Mid-Acts. Mid-Acts, dispensation, rightly dividing, at saka yung Pauline or sound doctrine. Itatopic po natin yan para maintindihan po ninyo kung bakit ako nag-sip sa Grace Believer. Dati po akong born again pero nag-sip po ako sa Grace Believer. Dating Katoliko to born again, now I am a Grace Believer. In the Mid-Acts program, we don't live in fear. Hindi po tayo nabubuhay sa takot. We don't live in fear of God's judgment or under the burden of law. We live in the freedom of grace, knowing we're sealed by the Holy Spirit until the law of Christ return. Ephesians chapter 4 verse 30. That freedom gives us every season to be thankful no matter what. Your lasting resolution. Yeah. We are very close to our topic. Madali lang po ito dahil panghandog ko lang po ito sa New Year. Your lasting resolution. As the clock strikes midnight this New Year's Eve, let's make a resolution that won't fade. Yan po yung hindi mawawala. I will give thanks in all things because this is God's will for me in Christ Jesus. Maybe this be the year you discover that thankfulness isn't just a nice thing to do. It's a way of life that draws you closer to God. Napakaganda po. Hindi lang para sa mabuti, kundi yun tayo ay mapapalapit sa Diyos. Ito po yung ating final encouragements. Final encouragement.
As we begin this new year, let us not look back in regret or forward in fear. Let us stand firm in the grace that is ours in Christ Jesus. Let our hearts be filled with thanksgiving, not for earthly gain, but for the eternal riches of His grace. Happy New Year's po sa lahat at let us pray. Father God, thank you for this new year and for the truth of your word. Help us to choose thankfulness in every circumstance, knowing that you are with us always. In Christ's name, Amen. Amen po. Marami pong salamat sa lahat. Happy New Year po again. Sana po ay tayo ay na-bless sa topic na ito sa pamagitan po ng grace. Tayo po ay laging magpapasalamat. Wag po nating kalilimutan. Sa darating pong taon, wag po nating kakalimutan tuwing umaga, bago po ang lahat, pasalamatan muna ang Diyos. Ito po yung ating New Year's resolution that will never fade. Thankfulness. Always give thanks to God. Salamat po.